Let's talk about worship. Pag-aralan po natin yung pong worship. Ano po sa Tagalog ang worship? At nanahimik lahat. Pagsamba? Ano pa po? Pagpupuri? Sabi po dito, sige, bago po tayo manalangin sa English, worship is our response to who God and what He's done. Expressed through praise, thanksgiving, obedience, surrender in our entire life. Yun daw po ang kahulugan ng worship. Amen? Pero sa madalit salita, kasi di po ba worship, meron tayong praise and worship. Okay, sa umaga pong ito mga kapatid, inaanyahan ko kayong minsan pantumayo. Hallelujah. Kanina, tayo po ay nag-worship sa Panginoon. Ngayon naman po ay tayo mananalangin sa Panginoon. Para po ang kanyang gabay at patnubay ay igawad at ibigay sa bawat isa sa atin. Tayo po ay yumuko, pumikit, at tayo mananalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan aming Panginoon ngayong umagang ito. Patuloy po kami, Panginoon, na nagpupuri, patuloy kaming sumasamba, at higit sa lahat, Lord, nagpapasalamat sa buong isang linggo na iningatan mo ang bawat isa sa amin. Binigyan mo, O Diyos, ng katagumpayan ang lahat ng aming pong gawain. Hallelujah. Binibigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong lakas ng aming mga katawan. Salamat po. At higit sa lahat, O Diyos, ginigising mo kami sa isang umaga na mayroon pong panibagong lakas, panibagong buhay, at pinasisikat mo, Panginoon, ng araw, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sapagkat patuloy namin nararanasan, Panginoon, ang iyo pong kabutihan. Patuloy, O Diyos, namin po, Panginoon, nalalasap ang iyo pong pagmamahal. Kaya sa umaga pong ito, hayaan mo, O Diyos, na purihin ka namin, sambahin ka namin, at higit sa lahat, Lord, hallelujah, kami po, Panginoon, ay mag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, ngayong oras na ito, ang bawat isa sa amin na mag-aaral po ng iyong salita, O Diyos. Buksan mo, Panginoon, ang aming po mga pangunawa. Hallelujah. Gawin mo po sa bawat isa sa amin na maging magtotohanan kami, Panginoon, sa amin pong paglapit namin sa iyo ngayong umagang ito. Suriin mo po, Panginoon, ang amin po mga puso. Kung mayroon ka mang nasumpungan, Panginoon, sa aming mga puso, O Diyos, na hindi po nagbibigay kaluguran sa iyo right now, Diyos. Panginoon, alisin mo po ito. Alisin mo po, Panginoon, ang mga sagabal, Panginoon, upang hindi po namin makita, Panginoon, ang iyo pong kalooban, ang iyo pong mensahe. Bigyan mo po kami ng clarity sa aming pong kaisipan na tanging kayo po, Panginoon, ang aming makita, ang iyo pong kalakihan bilang Diyos. Dalangin po namin, Lord, hallelujah, ang iyo pong buhay at makapangyarihang salita. Sa aming pong pag-aaral, nawa, O Diyos, ito po'y tumimo ng malalim sa aming pong mga puso at ito'y magamit namin sa aming pang araw-araw na buhay. Ako po, O Diyos, na iyong gagamitin bilang daluyan ng iyo pong mga salita. Puspusin mo po ako ng iyo pong espiritu. Wala po akong karunungan, wala akong kakayanan, Panginoon, sa iyo lamang po ako. Patuloy, Panginoon, na nagpapailalim. Hallelujah. Patuloy, Lord, na apart from you, we can't do nothing. Kung wala kami sa iyo, Panginoon, hallelujah. Kung hiwalay kami sa iyo, katulad ng isang sanga sa puno, Panginoon, kami po ay malalanta. Kaya naman sa umaga pong ito, Panginoon, kami po, O Lord, ay patuloy na nagkukunyapit sa inyo. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Gabayan mo po, O Diyos. Patuloy, Lord, na dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatid namin, O Lord, na nagdiwang ng kanilang kaarawan, ang Brother Tope, Panginoon. Hallelujah. Maging ang iyong anak, O Lord, na nagbigay po, Panginoon, ng pasasalamat kanina, O Diyos. Hallelujah. At sa lahat, Panginoon, na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, patuloy, Diyos, na pagpalain mo po sila. Gabayan at ingatan. Lahat-lahat kami, Panginoon, na naririto, patuloy, Lord, na sa umaga pong ito, buksan mo ang aming pong mga pangunawa. Minsan pa, O Diyos, hayaan mo, Lord, na maibalik po namin ang marahan sa iyo.
ang lahat ng papuri, paglulahati, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, sariling Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Sige po, makakaupo na po tayo mga kapatid. Let's talk about worship. Worship is our response to who God and what He has done, expressed through praise, thanksgiving, obedience, surrender in our entire life. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay hango doon po sa teksto na matatagpuan po sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Na ang sabi po, whatever you do, do it all for the glory of God. Ano man daw po ang ginagawa natin, gawin natin ito para sa, ano po, kapuri ng ating Panginoon. Amen. Una sa lahat, what does the Bible tells us about worship? Mga kapatid, number 1, worship is giving to God our whole life. Ano pong sinasabi ito sa Romans chapter 12, verse 1? Ano pong sabi roon? Paki-plus mo nga, Brother Pat. Ano sinasabi dyan? Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Worship is not only what we do in the church. Yun daw pong pagsamba, base po sa Romans chapter 12 verse 1, hindi lang daw po yung ginagawa natin sa simbahan. It will affect. Ito po'y makikita o maaapektuhan ang ating desisyon, ang ating trabaho, ang ating family life, at ang ating pagsunod sa Diyos. Worship is not only what we do in the church. Our decision, work, family life, and obedience can all become worship when we offer it to God. Pag daw po ino-offer natin sa Panginoon ang lahat ng ating ginagawa, ito po ay nagsisilbing worship sa Diyos. Agree po kayo mga kapatid? Say amen. Amen. Hallelujah. Number 2, worship belongs to God alone. Sa Diyos lamang po talaga natin inaalay ang ating pagsamba. God's alone deserve our high honor. We must not allow, number 1, money, success, people, possession, or anything else to take God's place in our heart. Ano po ang sabi doon? Doon po sa Matthew chapter 4, verse 10b. Ano po ang sinasabi dyan? Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Amen? Ngayon, mga kapatid, tayo po ay mas magpalalim pa sa ating pong ano po ba talaga pagdating sa worship. Ano po yung ating ibig ipahatid dito, mga kapatid? What we are trying, sabi nga po, to describe a concern that many churches have. Ano po ba yung mga lahat ng simbahan na meron sila about worship? Kadalasan, ano po, kumisan, ito po, itatapik lang natin ito mga kapatid, para magkaroon po ng, sabi nga po, enlighten sa bawat isa sa atin. Ano po ba? Bawat mga churches, meron po silang kanya-kanyang paraan ng pag-worship. Meron pong solemn,
Hindi sila gumagamit ng mga drums, hindi sila gumagamit ng ng mga instrument na talagang sabihin na natin na magjo-joyful yung worship. Ayaw po nila yung ganon. Gusto lang solemn. Pero sa atin, dahil nga po doon sa ating pong nabasa, I think doon po sa aklat po ng awit, doon sa bandang dulo. Awit 160. Tingnan nga po natin kung kung nandoon, kung di po ako magkamali. Basahin po natin. Doon sa bandang huli. 150. Yes. Tama po. Awit 150. Ano po ang sinasabi doon? Dito sa bandang huli. 150. Sabi po rito sa 4, sabi po rito, sa tugtog ng tambol magsayaw purihin, mga alpat flauta lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya'y purihin si Yahweh ng lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Amen? So, dahil po dito sa Psalm 150, tayo po ay nabuksan ang pananaw pagdating sa ating pong pagsamba. Na nararapat po na ang Panginoon ay sambahin natin sa pamamagitan ng lahat ng instrumento. Dahil, yun nga po, sinasabi rito sa Psalm 150, mga kapatid. Ibig sabihin, sambahin natin ang Panginoon nang walang limitasyon. Hindi siya nakalagay sa iisang lalagyan lamang. Tayo ay magsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng kabuuan natin, mga kapatid. What we are describing is a concern that many churches have not. Number one, rejecting emotions but avoiding emotionalism. Ano po yung ibig sabihin nun? Hindi po natin reject yung emotion dahil meron tayong emotion. Niloob ng Diyos na meron tayong emotion. Pero pag pumasok tayo sa tinatawag po na emotionalism, ibang usapan na. Where intense feeling became the measure of weight. Either God is present or either worship was successful. Ulitin po natin, mga kapatid. We are not rejecting emotions but avoiding emotionalism where intense feelings became the measures of whether God is present or either worship was successful. Tuloy po natin. A biblical way to explain is this. God's presence is based on His promise. Not on intensity of our emotion. Emotion can be a genuine response to God, but they are not proof that He is nearer. In the absence of strong emotions, that not means He is absent. Malinaw po, Makita po natin, mga kapatid, ito po, may mga passage na sinusuportahan po that support these principles. Worship is based on truth, not feelings. Dahil sinabi ni Lord, we must worship the Lord in spirit and in truth. Amen? Sabi po doon sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24, the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Kaya kanina po, sa ating pong panalangin, Lord, give us clarity. Next, Jesus doesn't say worship must produce tears or powerful emotions. He says it must be in spirit and truth. Number 2,
He walked by faith, not by what we feel. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. For we walk by faith, not by sight. Mga kapatid, these principles also apply to our spiritual lives. We trust God's promises even when we doesn't feel emotionally moved. Ibig sabihin, kaya nga po ang worship kanina, sabi po roon, anuman ang ating ginagawa, kung inaalay natin ito sa Panginoon, it is a worship. Amen? Nasaan na po tayo? Number 2, number 3, God is present because His promise to be. Pinangako niya. Ano po sabi niya ron? Doon sa Matthew chapter 18 verse 20. Mga kapatid, kung saan mayroong 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siyang kasama nila. Sabi po sa English, for where 2 or 3 are gathered in my name, there I am. I among them. Sabi ng Panginoon. Jesus' presence depends on His promise, not on either people cry or have a powerful emotions experience. Number 4, sabi po ron, let everything be done in an orderly way. Kailangan daw po gawin natin doon po sa maayos na kapamamaraanan, orderly way. Sabi po doon. Ano po sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 14 verse 26, 33 to 40? Mga kapatid, I think ito po yung nung nakaraan na-topic na rin po natin ito. Sabi po rito, let all things be done for building up. For God is not a God of confusion, but of peace. Let all things be done decently and in order. Hindi na po natin kailangan Tagalogin. Ano po? Malinaw naman po siguro. Malinaw po ba? Amen. This is especially, relevant for worship leaders. Take note mga kapatid sa mga worship leaders. Alam nyo, pagka po tayo nagpupuri, sino po ang kahuli-hulihan? Sabi nga po, lalo na pag tumatayo tayo rito sa harapan, sino, kahit na sabihin na nating puspos ka na ikaw na worship leader, kailangan mong ma-feel kung meron pa pong kasalukuyan pa lamang na napupuspos. Kung kailangan mong i-continue yung pong pag-worship, kung kailangan mong ituloy ang iyong pong pag-aawit, ituloy mo. Ang kahuli-hulihan na dapat na magkaroon po ng manifestation na sinasabi natin na napupuspos yung pong mga tumatayo. You should, sabi nga po, magkaroon po tayo ng pakiramdam na habang tayo po ay nagwo-worship, yung pong sabihin po natin na radical ang dating. O sabihin na natin, meron pong tinatawag po na pag tayo nagpupuri, hindi natin ma-explain yung ating nararamdaman. Pero sabi nga po, makikita at makikita kung ito po ay galing sa Diyos, sabi po rito, it will be done decently and orderly. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ayaw po ng Diyos ng mayroong kaguluhan. Kung ito po'y galing sa Diyos, makikita po natin ang flow ay napaka-smooth. Amen? Hindi po si pastor ang nagsasabi. Yung pong word ng Panginoon. Base sa mga nakasulat sa Biblia. Ulitin ko po. This is especially relevant for worship leaders. The goal is to lead people toward Christ, not to create a sustained an emotional atmosphere at any cost. Mga kapatid, hindi raw po, kasi pagka ganun po, mga kapatid, nais ng Diyos na sambahin natin siya. We must worship the Lord in Spirit and in truth.
Gusto ng Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating pong pagsamba. Mga kapatid. Ano pa po? Number 5. Doon po sa Galatians chapter 5 verse 22-23. Sabi po ron, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, self-control. Worship. Ano po? You must have self-control because it is one of the fruit of the Holy Spirit. Makita po natin. Sabi po doon sa bandang huli, self-control. The Holy Spirit produces self-control, not a loss of control. A worship leader should be able to follow the Spirit while also leading wisely and orderly. We should follow the Holy Spirit habang tayo po ay linilid natin, ginagather natin ang congregation, mga kapatid, na meron pong kaayusan. Number 6, don't rely on your own heart alone. Why? Bakit po? Sabi ng Biblia, hindi po natin pwedeng pagkatiwalaan ng puso. Ano po sinabi doon sa Jeremiah 17 verse 9, mga kapatid? Sabi po doon, the heart is deceitful above all things. Mandaraya daw po ang puso. Bible po ang nagsasabi doon sa Jeremiah 17 verse 9. Kaya, not only the heart, kundi wholesome, kabuuan sa ating mga buhay. Kaya nga po sabi, pag tayo po ay nagpuri sa Panginoon, kabuuan sa ating pong buhay. Sa buong pagkatao, inaalin natin sa Panginoon. Kaya sinabi doon sa worship, basahin ko po sa inyo uli kanina, yung worship, sabi po doon, worship is our response to who God and what He has done. Expressed through praise, thanksgiving, obedience, surrender, and to our life. Makikita po natin. Sabi din po doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kaya nga po, kung ano raw ginagawa natin, whatever you do, do it all for the glory of God. Mga kapatid, our emotions can be sincere, but can also be influenced by circumstances. Yun po yung malaking katotohanan. Sincere talaga yung ating emotions once na tayo lumapit sa Panginoon. Pero, kung tayo po ay may problema, ba't tayo ng suliranin sa buhay, maaaring ito po ay maapektuhan yung ating worship sa Lord. Instead na tayo po ay makapagpuri ng totoo sa Panginoon, ang nangyayari sa atin, emotion na lamang. Dahil ang nangyayari po, tayo ay bat-bat ng problema. Iyon po yung piniprevent ng Diyos na mangyari sa bawat isa sa atin when it comes to worship. Ulitin ko pa mga kapatid our emotion can be sincere, but they can also be influenced by circumstances, music, personality, or expectation. That's why scriptures, not feelings. Not feelings is our standard o started. Opo, mga kapatid. Hindi raw po doon nag-i-start kung hindi, sabi ng Panginoon, we must worship the Lord in spirit and in truth. Applying this, mga kapatid, sa ating buhay bilang mga isang mananampalataya, not only, sabi nga po, sa mga nangunguna sa ating iglesia pagdating po sa ating pong pagpupuri sa Panginoon. Kung tayo po, sabi nga po, ay nagpupuri sa Panginoon, kailangan saliksikin natin ng mabuti ang ating mga puso bago po tayo lumapit sa Panginoon. Kung meron tayong mga recent na problema, kung meron tayong mga pinagdaraanan, kailangan po nating itong isuko sa Panginoon. Kasi ang mangyayari po rito, sabi nga po, baka maapektuhan tayo ng emotions, hindi po nung tunay na pagsamba sa Panginoon. May warning ang Lord, ayaw ng Diyos na meron pong kahati during sa time ng ating pong worship. Nangyayari kasi sa mga tao kung minsan mga kapatid, pagka preoccupied ang kanyang isip once na nagwo-worship. Sino po ang
Mag-a-agree dito mga kapatid. Tayo po'y nagwa-worship pero sa kalahati ng ating isip, iniisip natin yung ating mga problema. Tayo nagwa-worship sa kalahati ng ating isip, iniisip natin yung gagawin natin sa susunod na araw, sa susunod na bukas, o pagkatapos ng gawain. Ano po? Hati. O kaya naman, yun nga po, problema, personal. Kaya nais ng Diyos na pag tayo po ay sumamba sa Kanya, kabuuan sa ating pagkatao. Hallelujah. Sabi po rito mga kapatid, God never says you must cry to enter His presence. Sometimes worship is filled with deep emotion. Other times, it is quiet trust. What matter is that our hearts are surrendered to Him and our worship is grounded in truth. Ulitin ko mga kapatid God never says you must cry. Pero, hindi po natin may tatanggi. Once na na-realize natin sa ating puso na tayo makasalanan at hindi po tayo worthy sa pagtanggap natin sa buhay na walang hanggan na in-offer ng Diyos sa atin, normally tayo po'y mapapaiyak sa Panginoon. Dahil makikita po natin, marireveal yung pong tunay nating kalalagayan bilang tao. Tayo makasalanan. Sino po yung hindi maiiyak? Tinubos tayo ng Panginoon? Sabi po ng Biblia, ang ating destinasyon doon sa condemnation, through eternal fire, doon po sa impyerno, na inihanda ng Diyos originally doon sa kanyang mga kaaway. Pero dahil sa ginawang pagsuway ng tao, ano po, tayo ay napabilang doon. Hindi po ba, sabi nga po, reason na tayo maiiyak sa tuwa, sa galak, sa pagpapasalamat sa Diyos. Once na ma-reveal sa ating puso na tayo isang makasalanan at tinubos tayo ng Panginoon. Inialay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Sometimes worship is filled with deep emotion. Other times, it is quiet trust. What matters is what our hearts are surrendered to Him and our worship is grounded in truth. Hallelujah. Next, mga kapatid. Saan po tayo huminto kanina? Worship. Number 2. Worship belongs to God alone. Hallelujah. Number 3. Lapit na po tayong matapos mga kapatid. Worship includes praise and thanksgiving. Ano pong sinasabi sa Psalm 100 verse 4? Ano pong sabi ron? Pumasok kayo sa kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Diyos. Worship includes praises and thanksgiving. Even when life is difficult, we can worship God because He remains faithful, good, and worthy to be praised. Nananatili daw pong tapat ang Panginoon sa atin, mga kapatid. At karapat-dapat natin po siyang purihin. Ano pa po? Number 4. Worship involves obedience. Kasama daw po yung pagsunod. Hindi po pwedeng yung gusto natin siyang gagawin natin kung hindi ang gusto ng Diyos. Hindi Lord, gusto ko yung ganitong pamamaraan ng pagpupuri sa'yo. No. Merong itinuturo ang Panginoon na standard kung paano siya purihin. Dahil sinabi sa number 4, worship involves obedience. Kasi once na nag-disobey ka, mga kapatid, ang worship ay magiging, sabi nga po, walang kabuluhan.
Kasi may standard na sinet ng Diyos kung paano po natin siya sambahin. Kung tayo po ay hindi susunod doon sa standard na sinabi ng Diyos kung paano siya sambahin, then, mga kapatid, if we feel blessed, sometimes it is only emotions. Dahil ang Diyos ay may isinet pong standard para po tayo ay mag-worship sa Kanya. Ano po sabi doon sa 1 Samuel chapter 15 verse 22? Mga kapatid, pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa mga pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ganun po pala mga kapatid. Pag tayo pinag-worship sa Diyos, anuman ang ating ginagawa, inaalay natin ang ating mga sarili. Sabi po doon sa Romans chapter 12 verse 1. Kung ang ating mga sarili inaalay po natin sa Panginoon, kung ang gusto lamang natin ang ginagawa natin, hindi ang kagustuhan ng Diyos, then, yung sinasabi po rito sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, ay ito po yung nalalabag natin. Ano pa po? We cannot worship God sincerely while deliberately living obedience. Our obedience is for one of the greatest. Sabihin po natin, yung Diyos na ating pong sinasamba ay yung pong pinakamalaki sa lahat. Yung ating pong pagsamba ay ating pong inaalay sa Kanya. Kaya naman dapat po, kung ano ang Kanya pong standard pagdating doon sa pagsamba, ay dapat po natin itong gawin. Our obedience is one of the greatest expressions of worship. Yun daw pong ating pagsunod, isa sa pinaka magandang patunay na tayo po ay tunay na nagwo-worship sa Lord. Number 5. 8:02 na po. Worship should done in spirit and in truth. Ito po yung panghuli. Sabi po sa John chapter 4 verse 23. Ano po ang sinasabi diyan? Mga kapatid. Tandaan mo, darating ang panahon at naririto na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama at sa Espiritu at sa katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ang Ama. Amen. This means worship must be, number 1, in spirit. Empowered and led by the Holy Spirit. Empowered and led by the Holy Spirit. Hindi na po natin kailangan Tagalogin. Malinaw naman. Number 2, in truth. According to God's word. Word of God. According to God's word and with sincerity. Mga kapatid. Bilang panghuli mga kapatid, basahin ko po muli sa inyo. Worship, ano po ang kahulugan ng worship? Worship is our response to who God and what He has done. Kung ano ang ginawa niya sa atin. Doon lamang ma-realize natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Ma-realize natin yung pong mga paalaala ng Diyos sa atin sa Kanyang mga salita. Ano po yung mga paalaala ng Panginoon? Sabi ng Lord doon po sa doon sa Hebrews 13:5b, hindi kita iiwanan, ni pababayaan man. Doon lamang po makikita natin, word ng Panginoon. Ito po ay isang matibay na maging dahilan natin para tayo po ay magsamba sa Panginoon ng katotohanan sa ating mga puso. Ano pa po? Marami mga pangako ang Panginoon Diyos sa Biblia. Na dapat ikatuwa natin. Mga kapatid, ayaw ng Lord yung mauuna ang emotions. Dahil ang emotions, katulad po nung napag-aralan natin kanina, it will leads. Balikan po natin, mga kapatid.
Our emotions can be sincere, but they can also be influenced by circumstances, music, personality, or expectation. Halimbawa po, nag-expect tayo, ano po, na mapupuspos tayo ngayon. Mga mahal kong kapatid, tama naman po na mag-expect tayo na mapuspos. Yun naman po ang starting talaga eh. Pero sabi po sa ating pong binasa doon sa huli, we must worship the Lord in spirit, empowered and led by the Holy Spirit. And number 2, in truth, according to God's word and with sincerity. According to God's word. Pag sinabing according to God's word, strictly followed, doon tayo sa sinasabi ng word. Kung ano ang sinasabi ng salita. Maraming mga churches ngayon, mga kapatid, Kaya naman, dyan po nagkakaiba-iba ang mga mananampalataya pagdating po in times of worship. May mga nagsasamba o nagwo-worship ng sabihin po nating solemn. May mga nagwo-worship naman nakagaya po natin ng mga full gospel churches. Ano po? Ako po'y naniniwala na bagamat, sabi nga po, mayroong pagkakaiba pagdating sa dyan. Sabi nga po nung inatenan naming seminar nung nakaraang linggo, may pagkakaiba man, pero iisa lang ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya naman Diyos ang lagi, sabi nga po, na isesentro sa tuwing tayo po ay sumasamba sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, isang iiwanan ko po sa inyo, isang biblical truth, Dahil sinabi po roon doon sa ating po kanina, doon sa number 1, worship, ano po yun, yung kanina na binasa natin, is involved obedience. Worship is giving to God our whole life. Worship is not only what we do in the church. Our decisions. Pagka ang decisions natin ay tama po ang ating pag-worship, sabi nga po, lahat ng decisions natin, dahil nakasandig sa Diyos, base sa tunay na definition ng worship, our decisions will be affected. Kasi sinabi ng Panginoon doon po sa kanya pong salita, doon sa Proverbs, chapter 3, ano po ang sinabi doon? Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, naroon ang iyong pag-worship ng tama, ang desisyon mo maaapektuhan dahil ililid ka ng Diyos doon sa tamang desisyon. Amen? Ano pa po? Works, trabaho, sa lahat ng ating ginagawa. Ililid tayo ng Diyos. Ano pa po? Especially, family lives. Paano po natin, sabi nga po, masasabi? Ito po yung crucial sa mga tumatayo bilang mga worship leader. Or sabihin po natin hindi lang worship leader, sa mga sa atin, mga Kristiyano na nagbabahagi sa labas. Ito po yung madalas kong naririnig. It will affect your family lives, kabuuan sa'yo, pati ang iyong buhay, apektado. Ito po'y totoo. Bible lang nagsasabi, hindi po si pastor. Kung tayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos, number 1, sabihin ko na po sa inyo mga kapatid, maaapektuhan ang ating pong buhay. Kung paano tayo lumalakad, kung paano ang lifestyle ng ating buhay, kung paano sa tagal ng ating pagiging Kristiyano, dapat merong makikita sa atin na improvement. Hindi lang po, sabi nga po, doon sa ating pong innermost na pinakikita natin na once tayo ay nagpuri sa Panginoon, makikita po natin na talagang makikita sa ating mga buhay. Ano po ibig sabihin sa buhay? Kung tunay na gumagawa ang Diyos sa iyong buhay, mga kapatid, sa ating lahat, makikita po na ang ating buhay ay hindi
batbat ng problema, pagsubok, suliranin sa buhay. Kasi yun po ang manifestation ng Diyos na makikita natin ang Panginoon ay natatats natin yung kanyang pong presensya, ang kanyang puso. Makikita sa buhay natin. Isang magandang, sabi nga po, evangelism. Once na nag-evangelize ka sa isang taong wala pang kilala sa Panginoon, pag sinabi mo itong ganito, number one, mga kapatid, titingnan ang iyong buhay. Agree po siguro kayo, mga kapatid, ano? Paano mong ipipreach ang salita ng Diyos kung mismo sa buhay mo, merong nakikitang ang Panginoon ay hindi gumagawa sa buhay mo? Siguro, mga kapatid, it's about time, isa sa atin na suriin natin ang ating mga puso ngayong umagang ito. Totoo po ba na sa tuwing tayo magpupuri sa Panginoon, gumagawa ang Diyos sa ating mga buhay? Tunay nga po ba na napipil natin ang Holy Spirit sa ating mga puso? Nananawagan ang Panginoon ngayong umagang ito. Nais ng Diyos na magkaroon po ng revival. Nais ng Diyos na tayo po ay magpakatotoo sa ating pong pananambahan at pagpupuri sa Kanya. Tingnan natin ang area ng ating buhay na kung saan hindi pa pinasok ng Diyos sa ating mga buhay. Na maaring, Lord, itong part ng buhay ko, binigay ko na sa iyo. Itong part ng buhay ko, nasa iyo, Lord. Pero, mga kapatid, pag merong buhay mo, sa part ng buhay mo na hindi pa po lumalago o sabihin na nating nag-exceed, suriin mo. Baka maaaring merong pagbabagong gustong ang gawin sa iyo ang Diyos para do sa ganung area ng buhay mo, mailip ka ng Panginoon. Maraming mga pagkakataon, mga kapatid. Kaya ayaw ng Diyos yung pong full emotions. Bakit? Ang magiging creation niyan, doon po, magiging impact niyan sa mga kapatid sa pananampalataya, ano po? Parang boasting. Pagmamalaki. Bakit si ano napupuspos na ganito? Bakit si ano hindi? No! Hindi sa ganung pamamaraan na napupuspos ang isang Kristiyano. Maging aware tayo. Dahil ayaw ng Diyos na hindi siya ang mapaparangalan. Hindi natin alam kung ano naglalaro sa isip ng mga Kristiyano, mga kapatid. Kaya si Paul, dahil doon sa Corinthians, doon sa Church of Corinth, wala na silang inatupag kung hindi po kailangan nilang ma-meet yung po mga signs and wonders o yung sabihin po natin ng mga gifts na yan. Napabayaan ang pinaka-importante. Pagkatapos po ng 1 Corinthians chapter 12, ano po ang kasunod? Isinunod niya yung 1 Corinthians chapter 13. Ano po ang kahulugan nun? Pag-ibig. Kaya isinunod ng Lord ang pag-ibig. Kasunod nung 12. Dahil ayaw ng Diyos, mga kapatid, na sa tuwing tayo gumaganap, mamimislead yung pong nakakakita sa atin. Na sa halip ang Diyos ang maitaas, mga kapatid. Hindi natin alam. Sa isip ng mga kapatid, papasok po yung kaisipan. Bakit sila napupuspos? Bakit ganito hindi? Samantalang sabi po ang pagiging puspos, being blessed, mga kapatid, hindi lang do sa ginagawa natin dito sa church. Kung hindi lahat ng ating ginagawa sa labas, maaapektuhan yan to be blessed. Hindi doon po do sa supernatural na ipinakikita natin once na hinampas natin ang kamay natin, tataob ang nasa harapan. No! Hindi po sa ganon. Kung hindi sabi ng Panginoon, ang pagiging puspos ng isang Kristiyano, dadalhin niya yan araw-araw, oras-oras sa kanyang buhay. Isa pang titingnan ng tao, mga kapatid, how is your life? Paano gumagawa ang Diyos sa iyong buhay? May pagkukulang ba sa iyong buhay? Sinabi ng Diyos doon po sa Isaias, sa isang tao na nakipag-isa kay Kristo at kumilala kay Kristo, ano po? Sa tanang buhay ko, sabi niya, wala pang naging hampas lupa. Sinisimplified na lang natin, mga kapatid, para ito po'y lubos nating mauunawaan. Ibig sabihin, tayo po, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, kung tayo po ay puspos ng banal na Espiritu, taglay po natin yan, oras-oras, minu-minuto. Ito'y
Lastly, makikita sa ating pamumuhay. Gumagawa sa spirit, gumagawa sa physical, at the same time, makikita ng tao kung paanong gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Hindi po pwedeng sabihin mong mabuti ang Diyos. Pero pagkatapos po, makikita sa buhay mo. Yan yung bagay na sinasabi po doon sa doon sa Philippians chapter 4. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Maaring sabihin natin na hindi pa ibinibigay ng Diyos. Amen. Pero hindi po maramot ang Diyos para hindi po tayo pagpalain kung talagang nakita ng Diyos na tayo po ay puspos. Ang lahat ng bagay sa buhay natin pawang i-align ng Diyos dahil sabi ng Panginoon, siya po ay Diyos ng kaayusan. Nawa, mga kapatid, yung pong salita ng Diyos ngayong oras na ito ay lubos na ating pong naunawaan kung paano ang pagiging blessed, kung paano ang pagiging puspos, at kung paano, sabi nga po, na gumagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Ito po'y magmamanifest, ito'y makikita sa ating mga buhay araw-araw. Hindi po pwedeng kulang. Hindi pwedeng kulang. Talagang ang Diyos gagawa at gagawa sa buhay natin once na ikaw ay naging blessed. Yun po ang talagang sinasabi ng ating pong pinag-aaralan ngayong umagang ito. Nawa mga kapatid, ito'y naging mind opener sa bawat isa sa atin kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. We are not, sabi ko nga po, hindi tayo against doon sa emotions na ating pong nafe-feel once na nakinausap tayo ng Panginoon. Pero, ang pakiusap po ng salita ng Diyos, ilagay natin sa kaayusan dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ilagay natin doon sa kagustuhan ng Diyos. Dahil gusto po ng Diyos na pagpalain tayo. Hindi lang doon sa bagay na gusto natin. Gusto natin ginagawa ito. Ginagawa natin ito dahil gusto natin. Paano naman ang gusto ng Diyos na gawin natin, mga kapatid? Tayo po ang nakakaalam, mga kapatid, yung pong ating pong stand sa harapan ng Panginoon. Nawa, nag-iwan po ito ng kaalaman sa bawat isa sa atin at pag-aralan natin yung pong tunay na pagsamba sa Diyos at yung tunay na pagiging puspos. Sige po, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ngayon ay darako na sa ating pong huling pananalangin. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon, ngayong umaga pong ito. Salamat, Lord, sapagkat patuloy, O Diyos, na nangungusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po, Lord, ngayong oras na ito. Ang lahat, O Diyos, na amin pong narinig na iyong pong mga salita, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na ito'y matanim ng malalim sa aming pong puso. Tanggapin namin ito, Panginoon. Hallelujah. Tanggapin namin, O Lord, upang patuloy, O Lord, ng iyong pong biyaya, ang iyong pong kagustuhan ang mangyari sa aming mga buhay, hindi po ang aming mga sariling kagustuhan lamang, Panginoon. Kung hindi kami po, O Lord, ay magpalalim sa iyo, magpasailalim kami sa iyong kagustuhan sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sapagkat patuloy ka naming nafe-feel sa aming mga puso. Salamat, Lord, sapagkat patuloy na naruroon, Lord, na handa ang aming mga puso na duminig sa iyo. Ibuksan namin ang aming mga puso. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon, sa oras po na ito. Nabuksan ang aming pong mga pangunawa patungkol, O Diyos, sa aming pong paglapit sa iyo. Opo, Panginoon. Hallelujah. Hindi makita sa amin, Panginoon, ang pagmamataas kung hindi ikaw lamang, Panginoon, ang amin pong itinataas sa aming mga buhay. Opo, Panginoon. Hallelujah. Puri ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord God. Salamat po sa iyo. Oh God, purihin ka, O Diyos. Salamatan ka. Hallelujah.
Akin pong tinatawagan ng Pastor Ronnie para po sa ating pong pangwakas na pananalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ngayon pong umaga, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming pagsamba, Panginoon, ay nagsilbing kalugod-lugod, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kung saan, Panginoon, hallelujah, naging kagaya kami, Panginoon, ni Abel, Panginoon, hallelujah. Ang kanyang handog, Panginoon, ay naging masamyong hapyo sa iyong harapan, Yes, Panginoon. Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Katulad din po, Panginoon, ni Noah, Panginoon, pagkatapos ng baha, Panginoon, hallelujah, nagandog siya sa iyo, Panginoon. Ito, Panginoon, ay yung tinanggap na naging kalugod-lugod, Amen, Panginoon. Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at ngayong gabi pa ay umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ang aming pagsamba sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, Oh. ay naging kalugod sa iyong harapan, Panginoon. Yes, God. Kilala mo, Panginoon, ang Hallelujah. bawat isa, Panginoon. Amen, Lord. Nakikita mo, Lord, ang Yes. bawat puso, Panginoon. Yes, Lord. Isang buhay Hallelujah. na aklat sa iyong harapan, Panginoon. Yes, God. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, hallelujah. Pinasasalamatan po namin, Panginoon, ang iyong ginamit, Panginoon, na daluyan, Panginoon, ng iyong misaya ngayong umaga, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Ginamit mo, Panginoon, ang kanyang pagkatao, Panginoon, ang kanyang buhay, hallelujah, ang kanyang tinig, Panginoon, upang mabuksan, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, hallelujah, sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. At patuloy, Panginoon, hallelujah, pag-ingatan niyo po siya, Panginoon. Bigyan pa siya ng mas maraming karunungan ng gagaling sa iyo, Panginoon, upang ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy niyang may pamahagi sa Panginoon, Yes, Lord. sa iyong mga anak, Panginoon, sa dakong lugar na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, hallelujah. Ganun din, Panginoon, hallelujah, sa oras na ito, Panginoon. Bawat isa, Panginoon, na iyong mga anak, Panginoon, na nakarinig ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nawa, Panginoon, ito'y, Panginoon, ay magtungimo sa bawat isip, puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Upang, Panginoon, bawat ginagawa namin, Panginoon, Oh, God. at pag-alay po namin ng pagsamba pa sa iyo, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at ngayon pong umaga, Panginoon, alam po namin, Panginoon, tagumpay pa, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Yes, Lord. Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Yes. Panginoon, hingatan mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah, lalo, Panginoon, ang aming magulang na mga babae, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Mayroong isang sapat na gulang, Yes, Panginoon. God. Ingatan mo, Hallelujah. Panginoon, ang kanilang Hallelujah. kalusugan, Panginoon. At Yes. bigyan ng lakas ng gagaling sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Ganun din po, Panginoon, pagkulang na lalaki, Panginoon. Hallelujah. Inayot mo, Panginoon, ang kanilang physical na katawan, Panginoon. Yes, Lord. Upang makita po Hallelujah. namin, Panginoon, ang kasigasigan sa kanilang mga pangatawan, Panginoon. At Yes. makita rin po namin pumupunta sa magawain mo, Amen, Panginoon. Lord. Malusog, Hallelujah. malakas, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Magundagan din po, Panginoon, ang mga kabataan, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo silang pangunahan. Hallelujah. Bigyan ng lakas, Panginoon. Hallelujah. At ang Yes, kanilang Lord. buhay, Panginoon, patuloy nila, Panginoon, sa Yes, iyong mga oh God. gawain. Hallelujah. Ganun Hallelujah. din, Panginoon, ang mga bata, hallelujah. Palakin mo po sila na, hallelujah, na may takot sa iyo, Panginoon, Yes, hallelujah. At patuloy, Panginoon, hallelujah. Lumaki sila, Panginoon, na nagpupuri, Yes, sumasamba, Lord. Panginoon, Yes, God. sa Espiritu Hallelujah. at katotohanan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, hallelujah. Ngayon pong umagang ito, Panginoon, ang pong linalapit, Panginoon, ang mga may sakit, Panginoon. Hallelujah. Katulad, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Ang aming magulang, Panginoon, hallelujah. Lord, hallelujah. Kompletong kagalingan, Panginoon, hallelujah. Ang inihingi po namin, hallelujah, sa aming magulang, si Tatay Efren, Panginoon. Yes, Lord. Alam po namin, Panginoon, Yes, pinagaling God. mo na siya, Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Yes. Kaya ngayong umaga, Hallelujah, Lord. Panginoon, nagpapasalamat Yes, kami, Lord God. Panginoon, Hallelujah. hallelujah. Bigyan mo ng lakas ang kanyang mga tuhod, Amen, Panginoon. Lord. Upang Yes. makapunta sa iyo, siya sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Sa iyong Hallelujah. gawain, Panginoon. Upang Yes. makasama po namin siyang nagpupuri, Hallelujah. sumasamba, hallelujah, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Yes. Maraming salamat po sa Hallelujah. kapitong kagalingan na pinagkalubos sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang kikilos sa kanyang buhay, Yes, Lord Panginoon. God. Hallelujah. Ganun din, Panginoon, hallelujah, ang aming kapatid, Panginoon, bagat di namin siya nakasama, hallelujah, sa kapulungan na ito, Panginoon. Ngunit alam po namin, Panginoon, nakatutok siya, Panginoon, hallelujah,
hallelujah, sa iyong gawain kung saan, Panginoon, nakikita niya sa kanyang higaan, Panginoon, ang iyong gawain sa oras na ito, Panginoon, ang Brother Roger, Panginoon. Amen, Hallelujah. Lord, hallelujah. Alam po namin, Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang anong nais mo, Panginoon, ayun ang ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Yes, Hallelujah. Lord. Kaya sa oras na ito, God. Panginoon, Hallelujah. patuloy namin siyang nilalapit. Hallelujah. Bigyan mo ng lakas ang kanyang katawan, Panginoon. Amen, Ganoon Lord. din, Panginoon, Hallelujah. ang pangangailangan ng buong kanyang pamilya, Yes. Panginoon. Pagpalain mo Hallelujah. sila, Panginoon. Anuman ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po ito, Panginoon. Yes, Alam po Lord. namin, Yes. Panginoon, nandiyan ka, Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Upang ikaw, Panginoon, ay malaya po naming lapitan, Panginoon. Hallelujah. Hingiin, Panginoon, ang anumang nais namin, Panginoon. Hallelujah. Yes. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon. Hallelujah. Nilalapit po namin, hallelujah, ang magulang po ng aming kapatid. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Magulang po ni Sister Sister Roda, Roda. Panginoon, Yes, Tatay oh God. Dick, Panginoon, opo, Hallelujah. Panginoon. Bagamat hindi po namin sila Oh, nakakasama, Panginoon, Lord. hindi Yes. po namin sila nakitang personal, Panginoon. Yes, Hallelujah. God. Ngunit ang Hallelujah. dalangin, Panginoon, at iniling, Panginoon, ng kanyang anak, Panginoon, Yes, nagahilingan sa kanyang magulang, Panginoon, Yes, ang God. pagsustain, Hallelujah. Panginoon, sa kanilang pangangailangan sa pagdialysis ng kanyang magulang. Amen, Lord. Opo, Yes. Panginoon, hallelujah. Alam po namin, Panginoon, hallelujah. Sinabi mo, Panginoon, hindi mo kami iiwan, ni pababayaan Amen, man, Lord Panginoon. God. Alam po Hallelujah. namin, Panginoon, lahat ng aming pangangailangan, pag ito ay aming nilapit sa iyo, Panginoon, Yes. ipagkakalob mo po ito Yes, sa iyo, Lord. sa amin, Yes, Panginoon. God. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ang lalalabing gawain mo, Panginoon. Hallelujah. Pag-ingatan mo at pagpatuloy, Panginoon. Oo, God. Papurihan ka namin, Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Yes, Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong pinakamatas na pagdakila, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming samit panalangin na may salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Yes, Narito po ang maspas para sa ating Senior Pastor. Salamat sa iyo, Lord. Hallelujah. Sa umaga pong ito, Panginoon, minsan pa kami po'y lumalapit sa iyo. Hallelujah. Nagpapakababa, Panginoon. Idinadalangin, Panginoon, Lord, ang mensahe mo, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay ngayong oras na ito. Hallelujah. Dalangin ko po, Panginoon, ang aking mga kapatid na kasama namin ngayon. Hallelujah. Patuloy mo silang pagpalain. Patuloy, Lord. Anumang area sa kanilang buhay, Panginoon, ang hindi pa po nila isinusuko sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, mangusap ka sa kanilang buhay. Opo, Panginoon. Na ang bawat isa sa amin magsuko, Panginoon, ng aming mga area, ng aming mga buhay na hindi pa po namin naibigay sa iyo. Nang sa gayon, Panginoon, gaya ng iyong sinabi sa amin pong pag-aaral ngayong umagang ito, na tunay na lahat, O Diyos, ng nais mo sa aming mga buhay ay tunay na mangyari upang ang iyo pong mga pangako, upang ang iyo pong pagkilos sa aming mga buhay ay tunay na maganap sa bawat isa sa amin. Amen, Lord. Salamat po sa iyo, Lord. Patuloy ko pong dalangin, Lord, ang bawat isa. Patuloy mo po kami bigkisin ng pagmamahalan, pagkakaisa, Panginoon. At higit sa lahat, bigyan mo po kami ng optimistic na isipan, Panginoon. Maging optimistic ang aming puso na tumanggap, Panginoon, ng pagbabago, ng correction, Panginoon. Hallelujah. Upang patuloy, Lord, na makita sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang kababaan ng loob na tunay na iyo pong ibinibigay Opo, sa bawat isa sa amin. Tunay nga po. Salamat po sa iyo. Salamat po. Minsan pa, O Diyos, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat at kadakilaan sa iyo lamang po, Panginoon, na aming inaalay ngayong oras na ito. Maghari ka sa bawat isa sa amin. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa bawat oras ng aming buhay. I-bless mo kami, Panginoon. Puspusin mo kami sa bawat oras ng aming buhay. Amin po itong ialay, Panginoon, sa iyo bilang, hallelujah, tamang pagsamba ng aming pong buhay, O Diyos, ay inaalay namin sa iyo. Ano man ang aming ginagawa, Panginoon, gawin namin na ito, Panginoon, para sa iyo pong kapurihan. Opo, Panginoon. Salamat po sa iyo, minsan pa. Hallelujah. Ngayong umagang ito, nawa, O Diyos, ay napangiti ka namin, nabigyan ka namin, Panginoon, ng kapurihan sa aming mga buhay. Hallelujah.
Hallelujah. Ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang masaganang habag ng Diyos. Ang gabay ng Panginoon, ang provision ng Panginoon, at higit sa lahat, ang pagsama ng banal na Santong Espiritu sa bawat isa sa atin, sa bawat oras ng ating buhay. Taglayin natin ito ngayon at kailanman. Amen at Amen.